Sama-sama tayo sa biyahe. Ako po si Chico. At ako naman po si Mike. Mga iskot iska, Tara sa LV Drive! Matutong mag-ride kahit na wala akong kotse. Busina Balita. Ngayon ay nilulunsad ng ating UP President Alfredo Pascual ang EUP. Ang EUP ay isang cloud-based enterprise system na ikinoconsolidate ang lahat ng transaksyon sa universidad. Ayon kay Mr. Vernie Velasco, isa sa mga namumuno sa proyektong ito dito sa UPLB ay may 3 sistema na nasa transactions nito. Ang Financial Information System, Student Academic Information System, at ang Personal Information System. Ito ay sinimulan sa 3 magkakaibang sistema ng universidad. Ang UP Open University, ang UP Diliman bilang prototype ng UP Los Baños at UP Visayas, at ang UP Manila na may hospital system. Ang proyektong ito ay kasalukuyang inaayos pa, ngunit ang mga submodules nito ay maaari nang magamit tulad ng sa UP Open University na nagsimula noong nakaraang semestre. Dagdag pa ni Mr. Velasco, ito ay isang still ongoing project dahil may mga sinusunod na government policies tungkol sa auditing system ng Financial Information System. Ang proyektong ito ay importante sa pagdedesisyon at parte ng vision ng ating UP President para sa development, academic excellence, at administrative efficiency. Alright, so maraming salamat yan para sa ating Busina Balita. And we are talking about EUP, the flagship program of President Alfredo E. Pascual. At ang aim talaga nito, Sir Mike, ay magkaroon ng one university, one UP. Kasi parang one system sa lahat ng mga campuses. Yes, parang i-integrate tayong lahat. And I'm proud to say na yung systems natin sa SOAD, sa OSA, is one of the things na tiningnan nila at parang in a way ginamit na parang model. best practices, parang ganyan. Oo, yes. In fair. So yung mga records ng estudyante, ng faculty, at saka ng ating mga administrative processes, 'di ba? Ay magiging isang sistema yung gagamitin. For more transparency na rin yan, yes, sir. I think so. At correct. saka knowledge management din. Grabe, okay. Sir. Ang ng usapan natin ngayon, hindi ba? Parang kung tutuusin mo, pero parang ang bigat, hindi ba? Pero very important. Yes, we are talking about math, science, and technology. Bilang Bongga. UP ay isang science-oriented na university, ay talaga namang hindi natin ito pwedeng ma-miss. At syempre, bago natin i-introduce itong buong topic natin na ito, ay panoorin nyo po ulit ang ating mga nakaraang episode, lalo na yung last time, no? Pagkain ang ating pinag-usapan. Parang last week, hindi ba, sir? Yum, yum, yum ang ating moda. Ngayon ba? Ngayon ay nyay. Oo. Kasi usually, di ba, pag math and science, correct, marami sa mga students natin parang afraid ng konti, hindi ba? Pero kailangan ma-realize natin, math and science are very important. Okay. Naku, pinag-uusapan natin ang math. Ano nga ba ang perfect number? At ano nga ba, dahil ang LB ay may buko pi, sa math, meron din daw pi. Alamin natin dito sa segment na pinroduce ng walang iba kundi ang walang kakupas-kupas at talagang sikat na si Mia dito po sa Campus Tour. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ang pi o ang numerong 3.1416 ay tinatawag din namang mathematician na perfect number. Ang numerong ito ay walang hanggan, kaya naman ang pagkukompute ng pi ay ginagamit na stress test sa mga computer. Parang digital cardiogram lang. Madaming nakatutuwang impormasyon ukol dito na may mga librong nasulat at pelikulang ginawa ukol sa pi. Halimbawa, noong 1995, isang Hapon na nagngangalang Hiroyako Goto ang nagsauri ng pi hanggang sa lampas na 42,000 na decimal places nito. Lampas 4,000 taon nang pinag-aaralan ng tao ang pi, na ang mga Babylonians at Egyptians ay may bersyon na nito. Panghuli, sa kasalukuyang panahon, mayroong tinatawag na Pi Day. Ito ay pinagdiriwang tuwing March 15 dahil ang petsang ito ay 315 o Pi din. Okay, so maraming salamat, Mia. Ang Very daming, interesting. pi. Mga pelikula, may pelikula yan. Hindi Life ba? of Pi.
Parang Diba? iba yun. May subject na ano. Talagang wala akong masyado ma-comment, sir, about math. Alam mo Oo naman nga eh. yan. Pero gusto kong pansinin ang ating bonggang-bonggang set kasi may halaman ka na sa tabi mo. Correct. Feeling ko nga ako si Eva dito. Okay. Nako, Nandito ko lang sa mamaya, kawayan. hanapin natin ang iyong adan. Sana mahanap Okay. mahanap na natin ang kinagat ko talaga tong halaman na to. Mahanap na natin ang ating adan. Ngayon naman po sa ating biyaheng scholar, may feature tayo tungkol sa isa sa 3 lamang na astrophysicist dito sa bansa. Kung sino siya, alamin natin dito po sa biyaheng scholar. Biyaheng Scholar. My interest with space started when I was still young. I think I was 5 years old. And one of my very first books was about astronomy and space flight. So that triggered my interest. Astrophysics is the science or the study of interstellar objects such as planets, stars, galaxies, and also trying to understand what these objects are. So normally we think of astronomy and astrophysics as two different things. Well, in the past, ganun nga siya, but with the advancement of technology, over time, yung astronomy and astrophysics, nagiging pareho na lang siya. But when we look at it, it's actually just a small branch of what we call space science. So space science is a much broader field because it includes two different areas. Those that we consider, the rough division is that we consider those that are looking up. So ito yung mga astronomy, astrophysics using telescopes to study our universe. And at the same time, meron din tayong tinatawag na looking down, yung observing the Earth from outer space. So ito yung gumagamit ng satellites, not just observation but also, for example, navigation and so on, yung mga GPS natin. So those fields are actually part of what we call space science. Basically, it's continuing what was my initial interest, yung pinakaunang nagustuhan kong field, which is astronomy. So, despite all the odds, sige, parang tinuloy na lang. Parang, kasi usually sasabihin sa'yo na, bakit yan ang field mo, di ba? Parang, ang gagawin mo dyan, wala namang ganyan sa Pilipinas, di ba? Which is precisely the point, di ba? Kaya walang ganito sa Pilipinas kasi walang kumukuha ng ganitong field para mag-develop ng ganun. So, yun yung ginagawa namin ngayon. One of the first thing that we need to do is we need to educate the people na merong ganitong aspect ng space science. Kasi it's a matter of increasing awareness na meron palang ganito, diba? So it boils down with starting with education and awareness. And that's what is needed when it comes to developing it in the Philippines. We need to make the public aware that the potential of the field, and also we need to make our politicians or lawmakers aware na ganito yung magiging benefit for the Philippines pag pinursue yung ganitong area like space science and space technology. Through the Science Education Institute of DOST, yung Philippine Space Science Education Program, so we teach space science to kids from mostly high school, but then we also have a program with partner schools na from kindergarten to high school yung ginagawa namin program, which is kasi you start them early, you start them young. Kasi the reason lang naman kaya bakit wala yung mga nagpupush na gano'n kasi they lack the exposure when it comes to space science. But then when you expose, di ba? When you expose them early on, you would see na merong interest. Kaya, for example, kaya naman maraming pupunta sa ibang field, let's say biology, chemistry, ganyan. Kasi meron ganun sa high school natin. Ang space science astronomy, wala naman tayong ganun. So, they need to be exposed to as early as possible para masustain yung interest. I think the biggest challenge is reaching out to all the students
of the Philippines. Kasi it's very impractical. We know that we cannot do it. Maturuan namin lahat ng students ng buong Pilipinas, or at least to expose them to the field of space astronomy and space science. But what we do is that instead of teaching the students, we teach the teachers. Kasi sila yung mas marami. Kasi pag kami, nagturo kami sa 60 students, we're only reaching out to 60 students. But if we teach or we train 60 teachers, then each one of those teachers will be training or at least exposing students to another 30 students. So meron parang multiplication factor. So that's the first problem, the education aspect. The second, of course, is funding. Research. Although that's slowly changing nowadays, yung government natin kasi medyo before walang interest when it comes to space science. Frankly speaking, we're lagging a bit behind in terms of our Southeast Asian neighbors. So it's high time that we need to push our politicians and lawmakers to go into the field of, or to at least to pursue or develop the field of space science and technology here in our country. So medyo nababago na naman siya. So hopefully things will become better in the future. Right, thank you so much, Lods, para sa ating interview with Dr. Cese. Super nakaka-proud, sir. One of the Imagine, 3, di ba? in the Philippines, hindi ba na astrophysicist. Yan. Ako hindi ko naman pinangarap na mapunta sa space, pero nitong Minsan ano lang tayo, parang lumulutang lang tayo sa dami ng gawain minsan. Correct. Parang medyo interesting siya. Interesting na malaman ang mga bagay-bagay sa kalawakan. Correct, hindi ba? So, dito sa LB, sir, ang sarap-sarap mag-stargazing kapag gabi, pero hindi lang mga stars na talagang nasa space. Yung mga individuals here in UPLB are stars in their own right. My God! Yun naman. At later, sir, hindi ba, meron tayong makikilala na isang, alam mo yon, Correct. isang star ng buhay ko. Hindi ka nakakapag, parang sir, hindi ka nakakapag-comment sa mga comments. Oo nga natutuwa ako na kinikilig sa'yo. Oo, sobra. Talagang naghanda ako for today. I'm very Gretchen ho today. Kasi nga, look at me, I'm so chinita, oh. I'm so chinita. Kasi nga, may makikilala tayo, sir, hindi ba? Dito sa ating next segment. That's my kwento. At ngayon naman para sa ating That's My Kwento, kung saan meron tayong ini-interview, ay makakasama natin ang isa sa mga pinakabagong math instructors sa Institute of Mathematical Sciences and Physics. Siya po ang in-identify ninyo bilang one of your crushable professors sa ating episode 4. Walang iba kundi si Mr. Dylan Talabi. Hi, Dylan. Naman. Welcome to LB Drive. Sir Mike, how are you? Ayos. I'm so happy talaga na you are here. Huwag kang kabahan, sir. Lagi lang naman ako nandito para sa'yo. Ngayon kakalimutan. Okay. So anyway, kasi sir, di ba, we were talking, nag-choke ako tuloy. We were talking about math and sciences here in UPLB. Ako, ito, unang tanong ko to kay Sir Dylan. Sa dinami-dami ng mga courses, di ba, na pwedeng pagpilian, why math? Eh, di ba, isa yan sa mga parang iniisip na very, very hard, very difficult. Why math ang pinili mo? Kasi unang-una na, sapol pagkabata, mahilig na talaga akong sa mathematics. Pareho pala tayo. Bakit? Anong nahiligan mo sa math? Ewan, kasi magaling ako sa math eh. Para saan nga ba ang math? Paano ba yan magagamit sa totoong buhay? Yan ang mga karaniwang tanong ng mga bata eh. So sir, kayo, parang if there's one thing na pwede niyong sabihin, why is math, parang one answer dun sa matagal ng question, why is math relevant? Hindi ba? So, saan siya parang pinakamagagamit talaga? Or is it relevant in the first place? Siyempre naman. Kasi unang-una na, pag sinabi kasi nating math, lagi natin pinag-uusapan ni change. Calculus, ano? At lahat ng bagay sa mundo, alam natin, nagbabago, di ba? Okay, tama yan, lahat ng bagay sa mundo, basically, kaya mong i-model gamit ang mathematics. Ano ba ang mga methods na ini-employ mo para maging fun and interesting ang math? Lalo na sa mga bata o sa mga kabataan. Hindi naman bata talaga kasi college na itinuturuan ni Dylan, no? Na college students. Na sobrang okay na si Sir tanungin natin kasi diba parang when you were in your undergrad years pa, ano yung mga ginagawa mo para maging mas madali ang pag-aaral? Para mga tips dun sa mga viewers natin, sir. Kasi pag nasa classroom ako nung undergrad, hindi na ako nag-iisip, yung focus na talaga ako dun sa teacher ko.
hindi na ako nag-iisip na ibang bagay para in case hindi man ako makapag-aral, natatandaan ko yung mga tinuro sa akin. Ganun So, naman ang talagang- mati, basta alam mo yung basic, kaya mo na i-apply yan. Paano ba yan tinuturo? Kasi may mga activities pa. Si Ma'am Aleli Domingo, ang dami niyang mga activities na pinaggagawa sa May klase. mga gimmicks talaga, sir. Diba? ano? Ikaw, ano ang gimmicks mo sa klase? Yung si Ma'am Al, yun isa sa mga idol ko sa pagtuturo. Si Ma'am Al, kadalasan, ginagaya ko din, Kumakanta ka rin, sir. Ganun. Kumakanta si ma'am lagi. Oo, yeah. Singer yun eh. Ginagaya ko siya more on magsisimula dapat sa application para mas ma-appreciate nung mga estudyante ang math bago nila gawin. Okay. Di ba ganun naman tayo? Kailangan muna makita natin yung importansya na isang bagay bago natin gawin yun. Para meron silang motivation. Hindi naman katulad kasi pag math students, mga BS Math, BS Applied Math, sila mahal na nila math eh. Kaya hindi ka na mahihirapan na Na-appreciate ituro. na nila talaga. Na-appreciate na nila. Ang challenge yan, yung sa mga Math 11, Math 14. Yan yung mga klase mo, di ba? Okay. Yung mga estudyante mo, hindi naman talaga ganun kamahal yung mathematics. Kaya dapat... Ako love ko yung math nun, kaya ako uno eh. Ako, I love math talaga. I love math, I love the subject, I love my teachers, hindi ba? So, si Sa Sir, math? sa math, okay. So, Sa ang math, motto ano ni pa ang Sir, mahal mo sa math, Sir hanapin mo ang application sa buhay mo, hindi ba? Parang i-realize mo na math is important, I love mathematics, and then you focus Okay. dun sa teacher. Feeling ko naman, kung estudyante ka ni Sir Dylan, hindi ka mahihirapang mag-focus. Hindi mo nga sinagot yung tanong Ay, ano ko. ba yung tanong mo? Sorry, nadidistract Ano kasi pa? ako sa ilaw. Grabe, ang dami nating lights ngayon. Iba ngayon ang set. Ibang liwanag ngayon ang nararamdaman ko. Ibang Ano I ang want to jump for joy ano pa nga ang eh. love mo sa math? Dito sa LB. I love math kasi lagi silang close. Okay? So, yung mga teachers sa math, very, very, talaga sila, intimate. Hindi ba? Very close to each other. Lagi sila may mga gimmicks. Tapos, ang dami mga activities palagi. Hindi ba? Ng math department I or ng math see. division. Okay. Mga tips mo para kay Mia na takot sa mathematics at hirap na matuto sa math. Si Mia talaga kasi ang pinakahirap sa kanila. Sa math kasi, I-direct mo, Sir, Mia. Dito na lang sa Nasa camera. Kunyari, nandyan siya, Sir. Mia is everywhere, sir. Siya ang Hindi, haligi. kunwari si Sir Mike si Mia. Sabihin mo yun. Sige, sir. Kunyari ako si Mia. Mia, Tingin ka naman sa akin, sir. Oh my God! Mia, nahihirapan ka daw sa math. Oo nga, sir, eh. Sobra. Hindi Kaya, ko kaya. meron akong payo sa'yo. Ano yun, sir? Sir, ano yun? Ang math, pag sinasabi kasi natin math, tanda mo lang yung 3 P. Oo. P. Ano yung 3 P na yan? Bigla naman ako na-excite pag mga P minsan nakakaloka. Ano yung 3 P na yan? Unang P, dapat prepared ka. Mm. Handa ka sa mga lesson. Pangalawa, math is all about practice. Kaya Preparation naandyan and yung practice. mga textbook sa math, hindi para ibigay ng ng teacher sa mga estudyante. No? Dapat sagutan lahat ng estudyante yon. Para yung mga daily exercises na para lang tayo nagkikwentuhan sa Kanyari, park. bago ka matulog, magsagot ka muna. Pagkagising mo, magsagot ka ulit. Diba? Paghabang Parang napapractice wala mo, ka iba. ng buhay kundi. Parang wala ka ng free time. Pero ganun daw talaga yun. At yung pangatlo, syempre, wag natin kakalimutan, mag-pray tayo. Anyway, yan po ang usapan natin tungkol sa math ha. Dami At kung natin natutunan, sir. At kung paano nga Grabe. ba magiging light ang isang subject na kinakatakutan ng maraming estudyante. Gusto kong matutong mag-ride kahit na wala akong kotse. Grabe, sir. Ayan, chinitang-chinita. Wala akong glasses. Gretchen ho. Iba talaga. Iba yung Correct. glow Iba mo yung- ngayong araw, ngayong episode Actually, na to. sir, parang, alam mo yun, kumpleto na ang buhay ko. Nakita ko ang happiness. Pero ayoko pang matapos, ha? Oo. Pero na kumpleto ngayong umagang ito. Yes. Ngayong Kasi ang araw dami, na ito. bukod sa ako, ang dami nating natutunan about math, science, and technology. And physics, my Eh, God. diba? Astrophysics, to be exact. Ibang-iba talaga. Masaya ka pa dahil nakasama mo ang one of the crushable instructors. Oo nga, ayan. ng Kasi ako ang Eva, siya ang Adan. Correct. Yan naman. Ako, abangan nyo po yung ating huling episode na i-upload sa Biyernes. Kaya po nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta sa atin. Puntahan nyo po ang LB Drive Facebook fan page. fb.com/ELBIDRIVE. Continue po kayo na magbigay ng comment, i-like, i-share ang ating episode. Sa YouTube naman nila yan mapapanood. Sir Mike. Comment kayo doon para if ever, di ba, may mga gusto kayo itanong, di ba, masasagot ka agad dahil At yung yan. mga estudyante na gustong maging bahagi ng programa, sabihin nyo lang po sa amin. Para pagkatapos ng first season, kayo naman ang maging kasama namin sa second Taray. season. Kasi ayaw na namin kasama si Mia. Diba? Ay, ako naman, sir, kung may chance, sana nandyan siya. Ay, Lagi-lagi. oo. Totoo naman. Kamay niyo yan.
Wow! Paano natin magagawa na kahit next sem na, next sem pa, Correct. nandyan pa rin Hawak si ko na yung Mia. class card dito. Ayan. So, sir, alam nyo na. Isingko na natin si Mia. But anyway, marami pong salamat ulit sa pagsama ninyo sa ating episode ngayong araw na ito. At sana marami po kayong natutunan. I-like, i-share ulit kami ha. Huwag niyang kakalimutan. Hanggang sa huli po nating episode, sama-sama pa rin tayo sa biyahe. Ako po si Chico. At ako naman si Mike Ho, mga iska-iska, Tara! sa LB Drive! Gusto kong matutong mag-ride.